Shut up and sit down. Bago ako magsimula, ay nais ko lamang pasalamatan ang lahat ng nanood at tumangkilik ng ating latest upload na site tour ng Kanlungan ng Kalikasan. Napakalaking tulong ang ginawa ninyo para sa akin. At ganun din kay Anthony Steven San Juan o kay Ang Pinuno. Maraming salamat sa suporta mo. Mabuhay ka, Pinuno. At sa lahat ng aking tagapakinig, taus-puso akong nagpapasalamat dahil sa suporta ninyo. Hindi ko na patatagalin to. Simulan na natin ang kwento. Hindi mo pa din ba napagtatanto, Doy? Nakatadhana itong maganap sa'yo. Ang hawak mong mutya, ang gabay nito, at ang bugtong. Sa palagay ko, alam mo na ang kasagutan. Kaya gawin mo ang nararapat at magtiwala ka. Matapos kong sabihin ito sa kanya, kaagad siyang pumunta sa likod ng bahay nila at lumuhod sa isang malaking puno. Pansin ko na ang punong iyon ay may mga nakataling lubid na gawa sa abaka at may mga papel na nakasabit. Bawat papel ay may mga nakasulat na orasyon. At pinagmasdan ko si Dodoy mula sa malayo. Nakakubli ako sa isang puno at kitang-kita ko ang ginagawa niya. Nakaluhod siya at animo ay may inuusal. Inilabas niya ang isang supot mula sa bulsa niya. Ang laman pala noon ay ang mutya niyang kung tawagin ay habon. Kinakausap niya ito. At maniwala kayo o hindi, may isang nilalang ang lumitaw mula sa harapan niya. Isang anino. Ang aninong ito ay may solidong porma. Isa itong uri ng nilalang na hindi pa matukoy. Narinig ko din ang pag-uusap nila ni Dodoy. Manggagamot, ang hawak mo ay isang makapangyarihang gamit. At ito ang nag-uugnay sa iyo at sa akin bilang gabay ng mutyang ito. Ang pagkasira ng mutyang hawak mo ay maaaring mga hulugan ng dalawang bagay. Depende sa pananalig mo. Maaaring mawala ako o tuluyang matanggal ang selyo na nakagapos sa akin. Wika ng anino kay Dodoy. Ang boses nito, kung maririnig nyo, animo ay tinig ng tatlong katao na sabay-sabay na nagsasalita. At biglang nagwika si Dodoy. Wala na akong ibang pagpipilian. Kung ito lang ang makakapagligtas sa buhay ng isang inosenteng nilalang, hindi ako magdadalawang isip na gawin ito. Matapos niyang sabihin ito, tumayo si Dodoy at walang ano-ano ay inihampas niya ang mutya sa isang bato. Nabasag ito sa maliliit na piraso
At saksing buhay ako nang biglang sumigaw sa sobrang sakit ang aninong gabay ng mutya. At mula sa dibdib nito ay lumitaw ang isang liwanag na animo ay bumibiyak sa katawan nito na parang nagpapalit ng balat. Hanggang sa likupin na ito ng purong puting liwanag. Napaatras si Dodoy dahil sa nakikita niya. Gayon din ako. Napalabas ako sa pinagkukublian ko. Dahil hindi ako makapaniwala sa kung anong nasasaksihan ko. Ibinuka ng nilalang ang kanyang mga pakpak. At lumantad ang makinang na kulay gintong baluti ng katawan nito. At makikita mo ang hawak nitong espada na nakatukod sa lupa. Maniwala kayo o hindi, nasaksihan ko ang paglitaw ng isang banal na nilalang sa harapan ko. Isang anghel ang gabay ng mutya ng habon. Mararamdaman mo ang kaluwalhatian at presensya ng banal na ordo ng Diyos. Nang magsalita ito, hindi ko napigilan ang sarili kong mapaluhod. Isang napakabigat na desisyon ang ginawa mo, manggagamot. Hindi basta-basta ang pagwasak ng mutyang nagbibigay sa iyo ng kakayanang makatulong sa kapwa. Pero sa kabila nito, hindi ka nagdalawang isip na sirain ito, na siyang ikinagagalak sa iyo ng iyong tagapaglikha. Kaya bilang lingkod ng Diyos na tagapaglikha ng lahat ng nilalang, narito ako bilang bago mong gabay sa gagawin mong pagpuksa sa kampon ng dyablo na naninira at namiminsala sa mga nalang ng Diyos. Matapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, naglaho ito at animo ay bumalot sa katawan ni Dodoy ang liwanag na taglay ng nilalang na nagpakita sa kanya. Matapos mawala ang liwanag, tumayo si Dodoy at mula naman sa harapan niya, lumitaw muli ang isa pang nilalang. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang gabay ni Dodoy. Isang matangkad na lalaki. Purong asul ang mga mata. Puti ang buhok na napakahaba. Mahahaba din ang tenga. Nakasuot ito ng baluting gawa sa animo ay kaliskis ng isang malaking hayop. May hawak itong sibat sa kanang kamay at pana naman sa kaliwa. At alam ko sa sarili ko, isa itong lalaking nimfa. Nakangiti ito kay Dodoy habang nakikipag-usap na animo ay tuwang-tuwa. At laking gulat ko nung tumingin ito sa akin at pasimpleng yumukod bilang pagbibigay galang. Tumingin si Dodoy sa kinaroroonan ko at napangiti lang ito. Sabay sabing, "Che, handa na ako." Ngumiti ako sa kanya at inaya siyang bumalik. At habang naglalakad kami pabalik, pinakikiramdaman ko itong si Dodoy. Kakaiba na ang presensya niya. Napakalakas na ng aura niya. At nung napatingin siya sa akin,
Napatigil ako dahil may sinabi siya. Manood ka lang, Je. Sabay ngiti nito. At tumango naman ako bilang tugon. Pagpasok namin sa bahay, kaagad niyang hinarap ang pasyente. Pero bago pa man niya mahawakan, kaagad na nagsalita ang bata. Iba ang boses nito, na animo ay isang napakalaking nilalang ang nasa loob nito. Hindi mo ako kakayanin. Wala kang magagawa. Akin ang kaluluwa ng batang ito. Matapos niyang sabihin ito, binuksan ni Dodoy ang damit ng bata at nakita ang pentagram. Walang duda, ito na nga ang lamya. Dali-daling nag-usal si Dodoy ng panggapos para hindi ito makaalis sa lugar. At ako naman, pasimpleng nagkarga ng pangbakod sa paligid. Tinignan ako ni Dodoy at nagsabing, "Ako na ang bahala dito, Je." Ngumiti lang ako sa kanya at sumenyas na nga, "Ituloy mo lang." At habang nagdarasal si Dodoy, kapansin-pansin ang pagiging balisa ng bata at ang pag-angil nito. Sinusubukan din niyang makawala pero hindi siya makaalis. Matapos mag-usal ni Dodoy, umihip ito sa palad niya at inilapat sa noo ng bata. Nag-usal muli si Dodoy at nagulat ako kasi ang dasal na yon ay ang mismong dasal na nasa itim na libro na ibinigay sa kanya ni Manong Sebio. Nomini magnam, auctur caelum, et terram et omnia, facito ego, principio tibe, ut haec, purorum de corpore. Medyo napalakas ang pag-uusal ni Dodoy, kaya narinig ko ito, na ang ibig sabihin ay sa ngalan ng makapangyarihang may lalang ng langit at lupa at lahat ng mga nilalang. Inuutusan kita, umalis ka sa katawan ng bata. Biglang umangat ang katawan ng bata at nagsisisigaw ito na parang nahihirapan at walang ano-ano. Nagsalita ito. Hindi ito ang huli nating pagkikita. Humanda ka sa pagbabalik ko. Matapos niyang sabihin ito, bumagsak ang katawan ng bata at nawalan ito ng malay. Hinawakan ni Dodoy ang pulso ng bata, sabay lingon sa akin. Nanlalaki ang mga mata nito. Je, nakatakas ang impakto. Matapos niyang sabihin ito, nagkamalay ang bata. Nagbalik na ito sa normal. Maging ang marka nito sa balat ay nawala na. Ang hindi ko maintindihan ay kung papaanong nakaalpas ang nilalang na nakagapos sa loob ng katawan ng bata. Hindi pa ito tapos, Je. Babalik at babalik siya. Wika nito. Oo, Doy, kaya kailangan mong maghanda. Hindi natin alam kung kailan babalik ang kampo na yon. Wika ko naman sa kanya. Binigyan niya ng proteksyon ang bata at pinauwi na ito. Pero
binantayan namin ang batang iyon para masigurong hindi na siya babalikan pa ng demonyo. Pag alis ng mag-ina, agad kong kinausap si Dodoy. Doy, maaaring naramdaman ng nilalang ang presensya ng gabay mo, kaya tumakas ito. Wika ko sa kanya. Tumangutangulang ito bilang tugon, sabay higop ng kape niya. At lumipas ang araw na yon ng maayos. Kaya tinuloy ni Dodoy ang pakay niya sa pag-uwi sa probinsya namin. Ang ayusin ang papeles ng lupa nila. Ako naman, umuwi na dahil 2 araw na din ako sa kanila at may pasok din ako. Inakala ko na ayos na ang lahat ng mga panahong yun. Pero nagkamali ako dahil muling tumawag si Dodoy. Je, bumalik ka muna. Nandito na naman siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yun. Kaya kaagad na akong umalis sa opisina upang pumunta sa kanila. Sakto, tapos na din naman ang araw ng trabaho. Agad akong nagbiyahe sakay ng motor ko papunta sa lugar ni Dodoy. Pagdating ko, nakita ko kaagad si Dodoy na nakatayo sa pinto. Doy, nasaan ang pasyente? Hindi siya sumagot. Pero unti-unti siyang lumingon sa loob ng bahay. Nakita kong nakaratay sa higaan si Manong Sabio. Anong nangyari kay Manong Sabio at bakit siya nandito? Tanong ko sa kanya. Nasa katawan niya ang lamya. Siya ang binalikan nito. Tugon ni Dodoy. Sinubukan kong pulsuhan si Manong Sabio at napaatras ako sa naramdaman ko sa kanya. Doy, nasa katawan niya ang mismong nagsugo sa lamya, pati ang lamya. Wika ko dito. Anong gagawin natin dito, Jay? Alalang tanong nito sa akin. Hinawakan ko ito sa balikat at nagwika. Doy, magtiwala ka sa kakayanan mo at sa gabay mo. Magdasal ka sa Diyos Ama at humingi ng basbas upang makatawag ng tulong. Matapos kong sabihin sa kanya ito, lumabas siya sa silid at tumungo sa likod ng bahay. Ako naman, pinakikiramdaman ko lang si Manong Sabio. Mga 1 oras mahigit din bago bumalik si Dodoy. Wala namang pagbabago sa katawan ni Manong Sabio. Pero unti-unti kong nakikita ang paglitaw ng itim na aura mula sa katawan niya. Saktong pagpasok ni Dodoy, kaagad na dumilat ang mga mata ni Manong Sabio. At nagwika ako kay Dodoy. Doy, wag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ngayon na, kailangan mapigilan at mapatay na natin ito. Nang walang ano-ano, tila may kung anong nag-udyok sa akin na usalin ang isang dasal. Isang dasal na hindi pamilyar sa akin. At habang inuusal ko ang dasal na yun, napansin ko na yun din ang dasal na inuusal ni Dodoy. Nababasa ko ang pagbuka ng bibig niya. Matapos naming mag-usal ng dasal, pinakiramdaman ko si Dodoy. Nakatayo lang ako sa isang sulok.
Habang tinitignan ko siya, napansin ko ang kakaibang aura ni Dodoy. Naghahalong berde at puti ang aura nito. Kakaiba din ang bigat ng presensya niya. Nakatayo ito sa bandang uluhan ng higaan ni Manong Sabio, habang nakatapat ang mga kamay nito sa ulo niya. At nag-usal muli si Dodoy ng isa pang dasal. Makailang ulit niyang inusal ang dasal na yon bago tuluyang sumagot ang anumang nilalang na nasa loob ni Manong Sabio. Ngayon, demonyo, sino ka at ano ang pakay mo sa lupain ng mga buhay? Tanong ni Dodoy. Tumawa ng napakalakas si Manong Sabio at akmang sasakalin si Dodoy, kaya dali-dali ko itong iginapos gamit ang isang uri ng dasal. Napatingin si Dodoy sa akin at tumango ito bilang pasasalamat. Alisin mo ang baging na ito. Kung sino ka man, magpakita ka. Tahimik pa din ako ng mga oras na yon. Hinayaan ko lang si Dodoy na magsagawa ng pagtatanong. Lumipat si Dodoy sa paan nito. Kumuha si Dodoy ng isang patpat at inipit ito sa daliri sa paan ni Manong Sabio. Nagsisisigaw sa sakit si Manong Sabio. Alisin mo yan. Masakit. Sigaw ng nilalang na nakasanib kay Manong Sabio. Sagutin mo ang tanong ko. Anong kailangan mo sa mundong ito at bakit ka nanggagambala? Umiling lang si Manong Sabio at nagsalita. Amin ang mundong ito. Nauna kami kesa sa inyo. Kinukuha lang namin ang nararapat sa amin. Kaya huwag kayong makikialam. Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo. Laganap na ang kasamaan sa puso ng mga tao na siyang nagpapakain sa amin at nagbibigay ng lakas. Matapos niyang sabihin ito, ay napatingin si Dodoy sa akin. Dahilan para mawala sa konsentrasyon ang kaibigan ko. Nakaalpas ang kamay ni Manong at nahawakan siya sa kamay. Okay, so hanggang dito na muna tayo guys, no? Sobrang nakakapanabik tong kwento na to, kaya abang-abangan ninyo ang part 3 nito. So ayun, dito din kasi na-reveal kung ano talaga pala yung itsura ng gabay ni Dodoy, kaya sa part 3 siguro ide-detalye natin kung bakit anino ang naging gabay nito. Sige, hanggang dito na lang muna at maraming salamat at naging bahagi na naman kayo ng isang paglalakbay upang tuklasin ang lihim na aral.